Kanina pang tulala si Chad sa counter ng hair parlor niya. Katatapos lang nila mag-away ng boyfriend niyang si Andre. Pero hindi niya alam kung bakit parang wala lang sa kanya yon. Hindi man lang nga siya naapektuhan nang nakipaghiwalay ito sa kanya. Ilang sandali pa, pumasok ang gay friends niyang si Rael, Jeff at Garrett. As usual, kapag nasa parlor ni Chad ang mga ito, wala nang katahimikan doon. Bakla, bakit ka nagbumukmuk dyan? Anong hanas mo sa buhay, Mars? Tanong ni Rael kay Chad. Umismid si Jeff. Nag-away na naman siguro kayo ng Jowa Bells niyang si Andre. Tama ko, no? Sinong dahilan ng pag-aaway niyo? Huminga ng malalim si Chad. Ako ang problema. Hindi ko carry ang mga hanas sa akin ngayon. Anong gagawin ko, mga Mars? Tumaas ang kilay ni Garrett. Ano bang tsunami ang tumama sa baklang puso mo at nagkakaganyan ka? Antibiotic ka, Chad. Crayola ka na dyan. Gustong maiyak ni Chad. Alam kong lucky na ako kay Andre. Aware naman ako mahirap para sa ating mga baklang maghanap ng lalaki magmamahal sa atin. Pero mga Bex, hindi ko na alam ang nararamdaman ko, parang bigla ako na fall out kay Andre. Siya nga, edi, hiwalin naman kayo. Gulat na tanong ni Jeff sa kanya. Tumango si Chad. Lagi naman, at napapagod na ako. Isa pa, may napapansin ako sa sarili ko. Unti-unti ako nawawala ng interes sa Papa Boys. Kahit hot daddy with burning abs pa, hindi na ako naapektuhan. Ay nako, bakla. Baka kulang ka lang sa soul searching. Sabi ni Rael sa kanya. Halos 3 buwan nang namomroblema si Chad sa sarili niya. Noong unang beses niyang naramdaman yon, noong panahong bata pa siya at naguguluhan siya kung bakla ba siya o lalaki. Ganun na ganun ang pakiramdam ni Chad ngayon. Mabuti pa mag-bar na lang tayo. Pangaaya ni Garrett. Aura na lang tayo sa mga yummy na papa. Alicia, kiss na! Pagkarating sa bar, pinilit na lang ni Chad na magsaya. Wala rin naman siya magagawa kung isip siya ng isip sa problema niyang hindi niya maintindihan. Paano niya hahanapan ng solusyon kung di niya alam kung ano? Gulong-gulo na siya sa isip niya. Sumayaw ng sumayaw si Chad. Kahit paano, nakalimutan niya ang pag-aaway nila ni Andre, na ex-boyfriend niya na. Sa kabilang banda, nag-uusap naman ang kaibigan ni Chad na si Rael, Jeff at Garrett tungkol sa binili ni Rael na chocolate na pampataas ng sex drive. Siya nga ka, Mars? Seryoso ka ba? Lalafangin natin itech? Paano kapag walang papa ngayon, edi, pinahirapan na natin ang sarili natin? Naiiling na sabi ni Garrett. Tumawa si Rael. Ako may boyfriend, kayo wala, kasi mga tsaka kayo. Yabang mo naman, Rael. Akala mo ba? Hindi namin alam na ginapang mo kaya yun, kaya naging jowa mo, di ba? Swerteng type nyo lang isa't isa. Naiinis na sabi ni Jeff. Ilang sandali pa, bumalik sa table nila si Chad. Pagod na pagod ito sa pagsasayaw pero may ngiti sa mga labi. Kayo ang nag-aya, pero mga Indiana Jones kayo? Bakit hindi kayo pumunta sa dance floor? Akala ko ba sasamahan niyo ako mag-enjoy? Panunumbat ni Chad sa mga kaibigan. Alam naming caribels mo na yan, Mars. Enjoy lang. Sabi naman ni Jeff at napatingin sa kanya. Napatingin din si Chad sa chocolate na nasa lamesa. Penga ako gutom na ako eh. Hindi pala tayo nag-dinner? Tom Jones na akesh. Napangiwi na lang ang tatlo nang mabilis isubo ni Chad ang chocolate. Pinili na lang nilang tumahimik. Uminom ng isang lagok pa na alak si Chad bago pa sigaw na bumalik sa dance floor. Nanlaki ang mga mata ni Jeff. Ang syunga mo, Rael. Magagalit sa atin yun. Kita mong hiwalay na sila ng Jowa Bells niya. Ginulo ni Rael ang buhok. Anong gagawin ko? Kasalanan din naman ni Chad. Lafang kung lafang, di man lang nagtanong. Hayaan na lang natin mga Mars. Bantayan na lang natin. Suhestyon ni Garrett. Ang suhestyon na yon, nilista na lamang yata sa tubig na magkakaibigan. Sa paglalim ng gabi, mas nag-enjoy sila at nakalimutan si Chad na dapat nilang bantayan. Hindi mapakali si Chad. Nagiinit ang buong katawan niya.
Hindi niya alam kung lasing lang ba siya pero hindi niya maintindihan kung parang buhay na buhay ang dugo niya. Janet Jackson naman! Reklamo ni Chad at umalis sa dance floor. Pasuray-suray siyang naglakad papunta sa comfort room. Walang tao roon. Umiihi si Chad pero hindi niya maintindihan kung bakit may iba siyang nararamdaman. Parang may iba siyang gustong gawin. Parang may iba pang gustong lumabas sa kanya. Habol ni Chad ang hininga. Nagtatanggal na siya ng botones ng polo niya sa sobrang init. Ilang sandali pa may nakabangga siyang babae. Nakapatong sa kanyang babae nang bumagsak sila, kaya mas lalo siyang nag-init. Hindi napigilan ni Chad na umungol ng maramdaman niya sa pagitan ng hita niya ang hita ng babae. Wala sa sariling mas diniin pa ni Chad ang katawan ng babae sa katawan niya. Ano ba? Huwag mong pisilin ang puwet ko. Lasing na sabi ng babae. Pareho silang lasing. Pero, mas lasing ang pakiramdam ni Chad sa ibang bagay. Pinilit ng babaeng tumayo, gayon din naman si Chad. Nang makatayo, hindi na naman napigilan ni Chad ang sarili. Yakapin mo ko please. I need your warm body. Ano? Lasing na sabi ng babae habang mahina siyang tinutulak. Sumubsob si Chad sa leeg ng babae at mapusok na hinalikan ang leeg nito. Ang bango mo, Mars. Anong pangalan mo? Pwede ka bang malafang? Malakas siyang tinulak ng babae. Ako? Hindi mo ako kilala? Ako si Ace. Alas ng lahat. At anong lafang? Namungay ang mga mata ni Chad. Kakainin kita, Mars. Bakit ka nanunulak? Biglang suminok si Ace at dinuro siya. Bakla ka! Pilit hinawakan ulit ni Chad si Ace. Sige na, lafang lang. Ngumisi si Ace habang nakapikit. Gusto mo? Gusto ko rin. Namalaya na lang ni Chad na hinila siya ni Ace sa isang VIP room sa bar. Pagpasok pa lang nila, sinugod na agad ni Chad nang mapupusok na halik ang dalaga. Ilang minuto pang lumipas, pinagsaluhan na nila ang init ng bawat isa. Pagkagising ni Chad kinabukasan, hindi niya napigilang mapatili ng malakas. Sino ba naman bakla ang hindi mapapairit kapag dadat na ng isang hubad na babae sa tabi niya? No, no, no! Ano itech? Ano itech? Maiiyak nang sabi ni Chad at itinakip sa katawan niya ang kumot. Ilang sandali pa, nagising na si Ace. Fuck! Ano nangyayari? Anetch, Hanash! May nangyari sa atin! Inakit mo ko! Ginapang mo ko! Bintang agad ni Chad kay Ace. Inirapan ni Ace ang katabi niya. Lasing ako. Malay ko. Kung mga akit man ako, hindi sa katulad mo. Ikaw ang lalaki dyan. Kaya ikaw may kakayahang magpigil. Kasalanan mo. Nanlaki ang mga mata ni Chad. Hoy! Bruha! Kita mo namang hindi ako lalaki. Kahit magbalik loob ako, hindi ako papatol sa'yo. Mas gandara park pa ako sa'yo, no? Bigla na lang inilabas na isang baril nito at itinutok sa noo ni Chad. Nakakarindi ka? Isang salita mo pa, sabog yung bungo mo sa akin, bakla. Tahimik si Chad. Ayaw niyang magsalita. Natatakot siyang baka barilin lang siya ni Ace bigla. Naisuko na nga ni Chad kay Ace ang sarili niya. Mamamatay pa yata siya sa kamay ng babae. Tinitigan niya pa lang si Ace at tila sangganong walang awa na ang dating nito. May nakita si Chad na bakas ng mga pinagpasaan nito sa muka. Mas mukha pa yata akong babae. Kababaeng tao ba sa gulera? Bulong ni Chad sa sarili. Tumaas ang kilay ni Ace. Anong sabi mo? Wala. Sabi ko tsaka ka. Kinuha mo ang puri ko. Bulyaw ni Chad sa babae. Kalma, bakla. Wala na tayong magagawa. Nangyari na. Hayaan na lang natin. Sabi ni Ace kay Chad at ibinaba ang baril. Mas lalong tinakpan ni Chad ng kumot ang katawan niya. Anong hayaan? Tingin mo makakalimutan ko yon? Kinuha mong bruha ka ang puri ko. Ngumisi si Ace. Hoy, wag kang umarte diyang parang di mo ginusto. Lasing ako pero tandang-tanda ko. Nasarapan ka din. Mas mag-alala nga dapat ako, di ba? Mamaya, nagpapanggap ka lang na bakla. Kunwari ayaw, pero gusto rin naman.
Suminghap si Chad. Hindi makapaniwala sa bibig ni Ace. Huwag kang bruha ka. Hindi ako nasarapan. Lasing lang ako. Ano nagpapanggap? Itong festlock na itech? Mas maganda pa sa'yo, no? Napailing na lang si Ace at tumayo. Nakita tuloy ni Chad ang butterfly tattoo nito sa likod. Walang pakundangang nagbihis ang babae sa harap niya. Kahit kitang-kita niya ang hubad nitong katawan. Binato siya ni Ace ng unan pagkatapos magbihis. Huwag mong tignan ang katawan ko. Akala ko ba di mo type ang mga lahi ko? Hindi nga. Tanggi agad ni Chad. Tumawa si Ace at napailing. Maiiyak na kinuha ni Chad ang mga damit niya. Tumakbo siya sa banyo at doon nagbihis. Naaalala niya pala nga nangyari sa kanila ni Ace. Nangingilabot na siya. Paglabas ni Chad, si Ace agad ang bumungad sa kanya. Ginulat mo naman ako? Pinakita ni Ace ang wallet niyang hawak nito. Peram ng pera. Nawawala ang mga gamit ko, hindi ko makita. Inagaw agad ni Chad ang wallet niya. Ayoko nga, hindi naman kita kilala. Okay na yan, kilala mo na ako, di ba? Ako si Ace. Tapos, ikaw, si Ricardo Bagong Gahasa. Nang aasar, nasabi ni Ace. Nanlaki ang mga mata ni Chad. Paano mo nalaman ang buong name ko? Anet siyang binabalak mo sa akin. Siguro stalker talaga kita at plano mo mapagsamantalahan ako. Tumawa si Ace. Ako pa? Sa pagkakatanda ko, ikaw ang nag-aya sa akin kagabi. Yung pangalan mo, Ricardo, nakita ko lang sa ID mo. At kung stalker mo man ako sa una pa lang, kinidnap na kita. Tinakot at tinalis sa kama ko. Tapos, aakitin kita hanggang sa magsawa ako. Kaso hindi, kasi lasing lang ako. Hindi big deal sa akin, kaya wag mo gawing issue sa'yo. Ako nga ang talo eh. Dapat kasi, ako ang babae. Diba? Hindi naman ikaw. Anong hindi talo? Kinuha mo lang naman ang virginity ko? Mukha bang pumapatol ako sa mga clerky na babaeng katulad mo? Kadiri ka, bruha ka. Sigaw ni Chad sa babae. Pinakita na isang perang hawak nito. Ang daming satsat, kumuha na ako ng pera mo. Ang kapal naman ng festlock mo, hindi ka. Pinutol agad ni Ace ang gusto niyang sabihin sa pamamagitan ng malalim na halik. Hindi maintindihan ni Chad kung bakit hindi niya napigilang gumanti sa halik nito. Para siyang biglang namaligno ng babaeng yon. Ngumisi si Ace pagkatapos ng halik. Sarap mo humalik, bakla. Sigurado ka bang bakla ka? Akin na to ha. Bye. Mabilis lumayo si Chad. Kadiri ka! Kalurky ka! Maluluha na si Chad, kakapunas ng laway ni Ace na dumikit sa labi niya. Kung wala lang barilang babae, nasabunutan niya na ito. May binubuhay ang babae sa kanyang hindi niya gusto. Mabuti na lang, lumabas na rin ang tumatawang si Ace at iniwan na siya. Ilang sandali pa, umalis na rin si Chad sa kwartong pinangyarihan ng kababalaghan. Hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman. Sana pala, nagmukmuk na lang siya sa kanila at hindi na naglasing. Hinanap ni Chad kung nasa ng mga kaibigan niya. Gusto niya makausap ang mga ito. Sa bahay niya isusumbong lahat ang ginawa ni Ace sa kanya. Halos mahimatay ako nang makita ko siyang hubad sa tabi ko. Mga Bex, wala na. Wala na, nakuha niya na yung puri ko. Nasaan ba kasi kayo kagabi? Iniwan niyo na ako, mga fake. Reklamo ni Chad sa mga kaibigan. Umuwi na kami. Kasi may mga boylet kami kahapon. Nawala ka sa isip namin. Akala naman namin nag-enjoy ka. You know, may boylet ka rin. Sabi ni Jeff sa kanya. Sinapo ni Chad ang ulo. Okay sana kung boylet nga. Kaso, sa antibiotic ako bumagsak sa babae. Can you even imagine that, mga bakla? Kinagat ni Rael ang pang-ibabang labi. May gusto sana kaming aminin sa'yo, Chad. Bumagsak ang mga balikat ni Chad. Anesh, kung bad news yan, wag na lang, imbierno na ako. Ayoko na, hindi ko na carry ang mga hanash na itech. Kumunot ang noon ni Chad. Nagkasikuhan ng tatlong kaibigan niya. Para bang natatakot ang mga ito sa kanya. Bakit? Tanong ni Chad sa mga ito. Tumikim si Rael at binigay sa kanya ang isang balot ng chocolate. Sorry, Chad. Tiningnan ni Chad ang chocolate. Anesh itech? Chocolate na pampaboost ng sex drive? Ba't niyo ako bibigyan ng ganito?
Mars, hindi naman sa sinasadya namin pero lafang ka kasi ng lafang kagabi. Hindi ka man lang nagtanong. Ayan tuloy. Kaya rin siguro hindi mo napigilang gawin yun sa babae. Sorry Mars, kasalanan namin. Sagot ni Jeff sa kanya. Tinitigan ni Chad ang hawak niyang chocolate. Kaya pala iba ang pakiramdam niya ng gabing yon. Nagiinit ang buong katawan niya sa ibang bagay. Gustong sabunutan ni Chad ang sarili. Naalala niya na naman kung paano siyang gigil na gigil kay Ace ng gabing yon. Kaya hirap din siyang itanggi ang mga ginawa niya nang inasar siya ng babae kanina. Mga kalerki kayo? Sinira niyo ang pagkabakla ko. Gigil na sabi ni Chad sa mga kaibigan niya. Ngumuso si Garrett. Sorry na Mars, malandi kami. Tsaka hindi ka namin naisip agad. Sorry. Kayong tatlo, mga kaibigan ko ba talaga kayo? Tatlong bibi kayo? Bakit kayo nag-fly away agad ha? May mga boylet lang, tutuwad agad kayo. Di nyo man lang ako inisip. Madramang sumbat ni Chad sa mga kaibigan niya. Nag-aalalang hinawakan ni Rael ang kamay niya. What if kaya mo nararamdaman yun kay Andre na ex-boyfriend mo na ngayon kasi may gender crisis ka na within you? Like, okay, kasalanan namin na naramdaman mo yun, pero sa dami, bakit sa babae mo nagawa yun? Alanganing tanong ni Rael. Then sabi mo, Chad, gigil na gigil ka nung gabing yun. Panggagatong pa ni Garrett sa sinabi ng kaibigan nila. Suminghap si Jeff. Nagbabalik loob ka na ba, Chad? Lalaki ka na ba ulit? Mawawala na kami ng Mars? Kumunot ang noo ni Chad. Mawawalan talaga kayo ng Mars kapag di kayo tumigil. Sa sobrang gigil sa mga kaibigan, sinugod agad ni Chad ang mga kaibigan niya. Mabilis namang nagtakbuhan ng tatlo at ang ending, sobrang gulo na nilang lahat sa bahay niya. Pawis na pawis at hingal na hingal si Chad nang gumising isang umaga. Paulit-ulit na lang yun na nangyayari sa kanya. Palagi niya na lang napapanaginipan ng gabing namagitan sa kanila ni Ace. Napailing na lang si Chad. Kailangan niya matanggal sa sistema niya si Ace. Hindi niya dapat iniisip ang nangyari sa kanila. Pinilit na lang ni Chad ang sariling kalimutan ng panaginip niya. May trabaho pa siyang kailangang asikasuhin. Kinuha siyang makeup artist at hairstylist ng anak ng governor para sa debut party. Naglalakad si Chad sa hotel nang makasalubong niya ang isang babaeng hindi niya inaasahang makita. Nakasuot si Ace ng black jacket at itim na pants, may black cap pa. Pero nakilala niya pa rin. Ace? Tanong ni Chad sa babae. Kumunot ang noo nito. Ricardo? Napairap naman si Chad. Kailangan mo pa talagang tawagin ako sa buo kong pangalan? Chad will do. Ang bantot ng Ricardo. Ngumisi naman si Ace. Sa'yo nang gusto ko itawag sa'yo eh. Ano magagawa mo? Ano? Naka-move on ka na ba? Sa kung paano ka nasarapan sa ginawa natin? Napaigtad si Chad. Parang may tinamaan si Ace sa kanya dahil sa tanong na yon. Wala na yata siya pag-asa maka-move on. Pero hindi niya aaminin yon. Kadiri ka naman, Ace. Masyado kang ilusyonada. Sabi na lang ni Chad. Tumawa si Ace. Okay, sige na. See you when I see you. Marami pa akong gagawin. Huwag ka na ulit madadapas sa babae, ah. Napairap ulit si Chad. Akala niya ay titigilan na siya ni Ace. Akala niya lang pala yun. Bigla ba namang pinisil ng babae ang puwet niya? Saka ito nagmamadaling umalis. Ni hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataong makapalag. Bastos na babaeng yun? Talagang pinisil pa yung puwet ko? Gulat na sabi ni Chad. Napailing na lang siya at pumunta na sa hotel suite ng client niya. Pagkarating doon, nakita niya agad ang dalagang ready na. Nandoon na rin ang team niya. Ang gwapo niyo naman po. Bati ng dalaga sa kanya. Nagkibit balikat si Chad. Well, I'm gay. Gay. Hindi na sigurado si Chad kung ganun pa rin siya. Hindi niya alam kung bakit naa-attract na siya sa babae na dapat hindi niya maramdaman. Pagkatapos niyang ayusan ang anak ng governor,
Nag-standby lang sila ng glam team sa buong room. Ilang sandali pa, saglit na siyang lumabas para manood. Pero laking gulat niya nang makitang parang nagkakagulo ang mga tao. Ano pong nangyari dito? Tanong ni Chad sa isang bisita. Tumingin sa kanya ang ginang. Patay na raw si Gov. Nabaril sa hotel room niya. Suminghap sa gulat si Chad. Hindi niya inaasahang mangyayari yon. Kaya pala iyak na iyak ang birthday celebrant. Pumunta muna siya sa comfort room para pakalmahin ang sarili. Paglabas ni Chad, saktong lumabas din sa women's comfort room si Ace at nakasuot ito ng itim na bodycon dress. Ace, ikaw na naman? Tanong ni Chad. Hindi ito sumagot. Sinapo nito ang noo. Ilang sandali pa, nawala ng malay ang babae. Napatili naman si Chad at nasalo niya ito agad. Mahinang tinapik ni Chad ang pisngi ng babae. Ace, ano nangyayari sa'yo? Bruha, gumising ka! Mabilis na kumilos si Chad. Binuhat niya si Ace at sinugod agad sa ospital. Kung tutuusin, pwede namang iwan ng babae. Pero hindi niya maintindihan ang sarili niya kung bakit hindi niya magawa. Dok, kumusta po siya? Tanong ni Chad sa doktor. Asawa ka ba niya? Balik namang tanong nito. Napangiwi si Chad. Hindi po, bakla po ako. Kaibigan lang po. Okay, sa'yo ko na nasasabihin. She's 3 weeks pregnant. Nahimatay lang siya sa sobrang stress. Iwasan niya dapat ang mga bagay na makakapagdulot sa kanya ng stress. Fortunately, malakas ang kapit ng bata pero ingatan pa rin para hindi maging masela ng pagbubuntis niya. Bili ng doktor bago umalis. Natulala naman si Chad sa kanyang nalaman. Nang marinig niya palang nabuntis si Ace, naisip niya agad na siya ang ama. Higit 1 buwan na rin simula nang may mangyari sa kanila. At posibleng siya nga ang ama. Ilang sandali pa, nagising na si Ace. Ano nangyari? Inalalayan agad ni Chad si Ace maupo sa kama. Nasa ospital ka. Nahimatay ka ba naman sa harapan ko? Bruha ka, huwag mo na ulit gagawin yun ha. Tumawa naman si Ace. Hindi ko naman sinadyang mahimatay sa harap mo. Huminga ng malalim si Chad. Buntis ka, alam mo ba? Ako ba ang ama niyan? Nawala naman ang ngiti ni Ace sa labi. Oo, alam kong buntis ako. At ikaw ang ama, pero huwag ka mag-alala. Hindi mo naman kailangan panagutan. Pero anak ko rin yung dinadala mo. Giit ni Chad sa babae. Umiling si Ace. Bakla ka, di ba? Dapat, masaya kang ayaw kong panagutan mo ang responsibilidad mo. Ginulo ni Chad ang buhok niya. Bakla ako, pero hindi ko hahayaang walang ama ang anak ko. Alam ko ang pakiramdam ng walang ama, kaya hindi ko yun gagawin sa anak ko. Umiwas ng tingin si Ace. Hindi na kailangan, papalaglag ko rin naman tong bata. Doon na hindi napigilan ni Chad mapatayo. Anong sinabi mo? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Bata yan, anak ko na anak mo rin. Ba't mo papatayan? Oo, aksidente lang yung nangyari sa atin. Pero hindi dapat ang bata ang sumalo ng kapabayaan nating dalawa. Anong gagawin ko? Delikado ang ginagawa ko. Ipalaglag ko man siya o hindi, bibitiw din siya sa matres ko. Kumunot ang noo ni Chad. Ano? Kung may care ka sa bata, iingatan mo siya kahit anong mangyari. Huminga ng malalim si Ace. Leader ako ng sindikato. Isa akong mafia lady. Sa tingin mo, kaya kong buhayin tong batang to? Baka patay na kami pareho bago pa siya lumabas sa mundo. Napaupo muli si Chad dahil sa panghihina. Kaya pala ang daling sabihin ni Ace na patayin na lang ang anak nila dahil sanay naman na ito. Nakaramdam siya ng konting takot sa babae. Ngayong alam mo ng mafia lady ako, tigilan mo na ako. Kapag may nakaalam kung sino ako, papasabugin ko yung bungo mo. Bantaan ni Ace sa kanya. Mariing umiling si Chad. Kahit takutin mo ako, hindi kita titigilan. Aalagaan kita kahit anong mangyari, hanggang mga ka. Wala akong pakialam kung masama kang tao. Huwag mo na idadamay ang anak natin. Kung ayaw mo talaga sa kanya, ibigay mo na lang sa akin. Napairap si Ace. Buntis ako pero hindi ako baldado. Kaya ko ang sarili ko, bakla.
Isa pa, wag mo nga ipaalala sa aking buntis ako. Wala akong pakialam. Tinatawag mo akong bakla. May sinabi ba ako? Ganun ka rin dapat buntis. Buwelta ni Chad sa babae. Bigla na lang, dinala ni Ace ang kamay niya sa dibdib nito. Kung alalayan mo ko, dito ka dapat tumahawak, Ricardo. Lumayo naman agad si Chad. Kalerki ka? Napakabastos mo talaga. Tumawa si Ace at nauna nang naglakad palabas ng ospital. Napailing na lang si Chad. Hindi niya alam kung tatagal ba siya sa babaeng yon. Pero para sa anak niya, magtitiga siya. Kahit alam ni Chad na nakukulitan na si Ace sa kanya, buntot pa rin siya ng buntot na parang aso dito. Medyo natatakot siya. Nangangambang baka barilin siya ng babae. Gayon pa man kung gagawin nga iyon ni Ace, matagal na sana siyang pinaglamayan. Nayayamot na humarap sa kanya si Ace. Aba, talagang sasama ka pa sa loob ng bahay ko? Pinayagan lang kitang ihatid ako kasi naiwan ko yung sasakyan ko. Pero hindi ibig sabihin pwede ka rito, bakla. Maarteng humalukip-kip si Chad. Wala akong pakialam. Gusto ko malaman na lagay mo juntis ka. Kahit nakakadiri ka, dapat kitang alagaan. I need to make sure na okay ang momshi niya. Napakurap si Ace at umiwas ng tingin. Hindi ako sanay. Kumunot ang noo ni Chad. Hindi sanay saan? Na inaalagaan. Nang hihinang sagot ni Ace sa kanya. Napatitig si Chad kay Ace. Parang biglang nawala ang babaeng palaban sa harap niya. Sandali niyang nakita ang isang babaeng gusto lang din maalagaan. Di masanay ka na. Sa ayaw at sa gusto mo aalagaan kita. Hanggang sa lumabas yung baby natin. Tumingin ulit sa kanya si Ace. Hindi ka ba natatakot sa akin? Napairap si Chad. Siyempre natatakot. Ikaw ba naman natutukan palagi ng baril? Pero alam kong gaano ka mang kasamang tao. May kabutihan pa rin sa puso mo. Umismid si Ace. Dami mo namang satsat. Sige na nga, papayag akong bumuntot ka sa akin. Pero wag na wag mo akong sisisihin kapag napahama ka. Ikaw ang naglagay ng isang paa mo sa hukay. Napalunok si Chad at tumango. Handa siya. Magiging handa siya para sa kapakanan ng anak niya. Pagdating sa penthouse ni Ace, nakita niya agad ang mga nakakatakot na tauhan nito. Mukhang hindi nagbibiro. Talagang mafia lady nga ito at maraming tauhan ang nakabantay sa paligid ng bahay nito. Ano? Titig ka ng titig dyan. May nagapuhan ka ba? Gusto mo? Pang-aasar ni Ace sa kanya. Maarting umirap si Chad. Tigilan mo ako, Juntis. Hindi ako interesado. Ngayon magiging papsi na ako. Anak ko na lang ang priority ko. Tumawa si Ace sa sinabi nito. Papsi? Ang pangit. Paano kapag lalaki ang anak natin, tapos pinatawag mo ng papsi? O ano ngayon? Lalaki man siya o babae, ayos lang yun. Kahit bakla ako, papalakihin ko na maayos ang anak natin. Kaya, lalaki siyang hindi manghuhusga ng kapwa. Huwag kang mag-alala. Nagkibit balikat na lang si Ace. Ngayon mo lang nalamang buntis ako. Hindi pa nga lumalaki ang tiyan ko. Ang dami mo na agad plano. Sinamaan na lang ni Chad ng tingin si Ace. Nang umalis ito sa harap niya, sumunod naman agad siya. Mahirap iwanan ng babae. Natatakot siya na baka kung anong gawin nito para malaglag ang anak nilang pinagbubuntis nito. Hinawakan ni Chad sa braso ang babae. Para hindi na ako maloka ha? Gusto ko lang linawin ni Tetch. Huwag mong ipalaglag ang bata. Please, 9 months lang. Ako nang bahala sa expenses mo, cravings mo, damit ng baby, vitamins mo, lahat. Basta ingatan mo ang anak natin. May pinipigil ng ngiti si Ace sa labi. Talaga? Kaya kong gastusan ang sarili ko, Ricardo. Paano kung ayaw ko? Paano kung gusto ko pa rin ipalaglag? Nanlaki ang mga mata ni Chad. Talagang sasabunutan kita. Tsaka ka? Subukan mo lang. Wala akong pakialam kahit mafia lady ka pa. Tama na nga. Maririnig ng anak natin yung pinag-uusapan natin. Ayokong ipaglihim mo siya sa sama ng loob, no? Hindi na napigilang tumawa ni Ace.
Kung makapagsalita ka, parang ang daling magbuntis ha. Pinamewangan siya ni Chad. Kung may matres lang ako, sana ako na ang juntis. Ako na ang magbubuntis para sa'yo. Kaso wala. Kaya pagtiisan mo ang fest luck ko. Napairap si Ace. Kumuha ito ng baso at nagsali ng alak. Mabilis namang kinuha ni Chad yun mula sa babae. Kumunot ang noo ni Ace at tumingin dito. Ano ba? Gusto mo ba mamatay? Bakit mo inaagaw ang alak ko? Nasa pamamahay kita, kaya umayos ka. Akin na. Kahit barilin mo pa ako, hindi ko ibibigay sa ito. Kasasabi ko lang, bruha ka talaga. Ingatan mo ang baby natin. Hindi pwede ang alak. Kung naninigarilyo ka, hindi rin pwede. Pagbabawal ni Chad sa babae. Umawang naman ang bibig ni Ace. Saan lang ako pwede? Healthy food, vitamins, exercise, basta anything good for our Junakis. So ano gusto mong kainin? Bakit? Ipagluluto mo ako? Manghang tanong ni Ace dito. Tumango si Chad. Oo, wala akong tiwala sa'yo. Diba sabi ko nga, aalagaan kita? Umiwas ng tingin si Ace sa kanya. Kahit ano, basta gusto kong ulam, cream cheese. Huwag mong ihahalo sa kanin o lulutuin mong ulam. Gusto ko purong cream cheese, tapos nakapatong lang sa kanin ko. Laglag ang panga ni Chad sa hiling nito. Ha? Ang tsaka ng lasa ng cravings mo? Sinamaan siya ng tingin ni Ace. Yun ang gusto ko. Kumilos agad si Chad. Ito na nga, magluluto na. Hindi naman ako nagrereklamo. Susundin ko ang gusto ng juntis. Narinig pa ni Chad ang tawa ni Ace. Napairap siya, pero ilang sandali pa, napangiti na rin siya. Ayaw niya sa mga katulad ni Ace pero hindi niya alam kung bakit. Hindi siya naiirit ng kasama ito. Kahit pa nga palagi siyang tinatakot nito na papatayin. Nagluto na lang si Chad ng beef broccoli para may gulay din na kainin si Ace. Nilagyan niya rin ng isang hiwa ng cream cheese ang ibabaw ng kanin ng babae. Para sa prutas, may nakita siyang mga strawberry kaya gumawa na lang siya ng strawberry shake. Napapalakpak si Chad nang matapos. Ayan na, tapos na ang healthy meal ng buntis. Paglingon niya, bumagsak ang mga balikat niya nang makitang nakasubsob si Ace sa island counter at tulog na tulog. Ibang klase talaga tong si buntis. Tinulugan na ang ganda ko. Bulong ni Chad sa sarili. Lumapit si Chad kay Ace. Pinagmasdan niya ang mukha ng babae. Napahagikik siya. Mukhang anghel si Ace kapag tulog. Ilang sandali pa, inayos ni Chad ang buhok nito at inipit sa likod ng tenga nito. Napangiti siya. Sige, aaminin ko na. Mas ganda repar ka pa sa akin. Maingat na binuhat ni Chad si Ace. Nakasalubong niya isang tauhan ng babae. Nang makitang tulog ang amo, agad naman siyang iginiya nito sa silid. Tulog na tulog pa rin si Ace nang ibinaba ni Chad sa kama nito. Inayos niya muna ang buhok ng babae bago tanggalin ang mga sapatos. Kinumutan niya rin para hindi lamigin si Ace. Pagtayo ni Chad, nakita niyang tinging-tingin sa kanya ang tauhan ni Ace. Bakit po? Ako si Gregor, kanang kamay ni Lady Ace. Kaibigan ka ba niya? Tanong ng medyo may katandaan na lalaki. Tiningnan ni Chad si Gregor. Hindi ko po masabi, pero ako po ang ama ng dinadala niya. Oo nga po pala, aalis na po ako. Kapag nagising si Ace, pakiinit na lang po yung pagkain niya. Napangiti si Gregor. Hindi ko alam kung alam mo kung anong ginagawa namin. At wala sa plano ni Lady Ace ang mabuntis. Pero alam kong sa loob niya, masaya siyang malamang magkakaanak na siya. Kilala ko ang batang yan. Parang anak na rin ang turing ko sa kanya. Salamat at inalagaan mo siya. Ngumiti si Chad dito. Ginagawa ko po ito para sa bata. Tumango si Gregor. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin ako nandyan ka. Napapatawa mo si Lady Ace. Reaksyong hindi ko madalas makita sa kanya. Bata pa lang masalimuot na ang buhay niya. Nawala na siya ng magulang. At hindi ko alam kung kahit minsan ba. Tinuring niya ang sarili niyang bata noon. Kinagat ni Chad ang pang-ibabang labi.
Kahit wala siyang ama, may nanay naman siya na sinuportahan siya sa lahat ng gusto niya. Kaya lumaki pa rin siya na masaya at parang walang kulang sa kanya. Yumuko si Gregor. Pinapangako naming magiging doble ang pag-iingat namin kay Lady Ace. Poprotektahan ka rin namin sa abot ng aming makakaya. Hindi namin gustong mawala ang ngiti sa labi ni Lady Ace kapag nandyan ka, kaya kahit anong mangyari, hindi namin hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Walang pakialam si Chad sa proteksyon mula kanino. Kung may kailangang protektahan, yun ay ang mag-ina niya. Bakla siya, oo. Pero itatayan niya lahat para lang hindi mapahamak si Ace at ang anak nila. Tinitigan ni Chad ang payapang mukha ni Ace. Napatanong siya sa sarili kung naranasan ba ni Ace na magkaroon ng kahit isang kaibigan man lang. Hindi naman siguro masamang maging kaibigan niya ang babae. Kahit paano, ito pa rin ang ina ng anak nilang dalawa. Lumipas ang mga araw, lahat ay ginagawa ni Chad para sa anak niya. Sa isang iglap, nagbago ang mga priority niya sa buhay. Hindi na siya madalas sumama sa mga kaibigan niya kahit may night out. Mas iniisip na lang ni Chad na magtrabaho at mag-save ng pera. Isa pa, abala rin siya tuwing gabi. Palagi siyang nagluluto ng pagkain para kay Ace at ninadala sa penthouse nito. Para marami siyang may pakain sa dalaga at para rin masigurado niyang masustansyang pagkain ang kinakain nito. Mars, bakit ka ganyan? Ano bang hanas mo? Hindi ka na sumasama sa mga gimmick? Nagtatampong sabi ni Jeff sa kanya. Sumingit si Garrett sa usapan. Oo nga, Chad. Palagi ka nalang missing in action. Huminga ng malalim si Chad. Sorry mga bakla. Dapat pala sinabi ko na sa inyo. Tandaan niyo ba nung may naka-one night stand akong babae? Tumikhim si Rael. Galit ka pa rin ba hanggang ngayon sa amin? Magkakaroon na ba ng World War II sa friendship nating apat? Napairap si Chad. Siyo nga, hindi ako galit. Kasi may blessing namang dumating. Magiging popshi na ako. Nabilaukan si Jeff sa iniinom na tubig. Nabuntis mo yung babae? Tumango si Chad. Oo, wala pa kami maayos sa setup. Pero sinabi kong pananagutan ko ang baby. Anak namin yon. Kahit hindi namin sinasadya, nangyari sa amin ang momshi niya. Nangilabot bigla si Rael. Bakla ka pero sharpshooter ka pala? Magaan ang loob ni Chad nang maikwento niya sa mga kaibigan ang tungkol sa anak niya. Pakiramdam niya siya na ang pinaka-special na bakla sa mundo dahil kahit paano, may matatawag siyang anak. Sige, una na ako. Pupuntahan ko pa si Buntis. Papakainin ko na healthy food. Pasaway pa naman yun. Sabi ni Chad sa mga kaibigan. Tumaas ang isang kilay ni Garrett. Ay Mars, may napapansin ako. Bakit tunog lalaki ka na? May chance ka na bang magbalik loob? Napangiti si Chad. Ako pa rin ni Tetch. Hindi naman mahirap magustuhan si Ace kahit violenting tao yun. Nanlaki ang mga mata ni Rael. Anesh? Na-fall ka na sa momshi ng baby mo? Tumawa si Chad. Sinasabi ko lang na hindi mahirap magustuhan si Ace. Isa pa, tinuturing namin ang isa't isa na kaibigan. Kinagat ni Chad ang pang-ibabang labi. Siguro nga ay may bahagi sa kanyang nagugustuhan na si Ace. Minsan, pinapaniwala na lang ni Chad ang sarili na dahil sa chocolate kaya may nangyari sa kanila ng babae noon. Gayunpaman, alam din ni Chad na hindi naman siya papatol kung hindi siya na-attract sa isang tao. Sobrang gulo pa ng utak niya kung tutuusin. Pero gusto niya ng masaya siya dahil sa binibigay ni Ace na atensyon sa kanya. May kaba, inis, takot, at excitement siyang nararamdaman tuwing kasama ang babae. Nasa na ang buntis? Tanong ni Chad kay Gregor nang makasalubong niya pagpasok sa penthouse. Tumawa si Gregor bago sumagot. Nasa pool area, may nasikasong trabaho. Ngumisi si Chad. Salamat, Gregor. Puntahan ko na ha. Mamaya pasaway na naman si Buntis. Muling tumawa si Gregor. Pagpunta niya sa pool area, nakita niya agad si Ace na kunot ang noo. Mukhang mainit ang ulo nito sa kausap sa cellphone. Tatanga-tanga kayo. Hindi yung ginawa na maayos ang trabaho nyo. Yan ang nga lang ang gagawin nyo.
Bulyaw ni Ace sa tauhan nito. Nang makita siya ni Ace, nakabusangot na tinapos nito ang tawag. "Oh, ano na naman ginagawa mo dito, bakla?" Pinamewangan ni Chad si Ace. "Anesh, sa tuwing pupunta ako rito, palagi mo na lang ako tatanungin ng ganyan. Sa 9 months, yan palagi ang bungad mo sa akin?" Umupo si Ace sa upuan sa loob ng gazebo. "Ano bang gusto mong bungad? Yakap? Halik? O sex agad?" Nanlaki ang mga mata ni Chad. "Bastos ka? Pinagnanasaan mo talaga ang ganda ko? Sorry ka na lang. Hindi na mauulit pa yun." Mahinang tumawa si Ace. Parang nakalimutan ng mainit ang ulo nito dahil sa mga palpak na tauhan. Lihim na napangiti si Chad. Hindi niya alam kung bakit gustong-gusto niya ang ideyang yon. Gusto niyang palaban at masungit si Ace sa iba. Pero lumalambot pagdating sa kanya. "Oh, ano na namang ulam serye mo?" Naaaliw na tanong ni Ace sa kanya. Nilapag agad niya ang tote bag sa mesa. "May dala akong kalderetang baka for tonight. Bukas ng umaga, initin mo na lang tong adobong manok na maraming mushroom, fresh from Batangas. Kasi sabi mo favorite mo. Baka hindi ako makadaan tomorrow morning. But don't worry, magdadala ako ng chop suey sa lunch para makakain ka ng gulay." "Inaalagaan mo ba ako o pinapataba lang?" tanong ni Ace sa kanya. Tumawa naman si Chad. "Pwedeng both? Okay na yan, buntis." Buntis ka naman eh. 2 ko na kayong pinapakain." Nilapag agad ni Chad ang dinner ni Ace at magana namang kumain ng babae. Nakakain na si Chad kaya pinapanood niya na lang ito kumain. "May weird cravings ka ba? Bukod sa kaning may cream cheese?" Malambing na tanong ni Chad sa kanya. "Actually, meron. Gusto ko ng halo-halo." Napangiti si Chad. "Halo-halo lang pala. Gusto mo na ba ngayon? I-order na kita?" Umiling agad si Ace. "Okay lang kahit di ngayon, isa pa gusto ko sa halo-halo, snow yung ginagamit na yelo." Umawang ang bibig ni Chad. "Alam mo ba kung nasang bansa ka? Baka nakakalimutan mo na sa Pilipinas tayo. Tropical country itech, kaya imposibleng magkaroon ng snow." Bakas ang pagtatampo sa mukha ni Ace. "Gusto ko nga ng snow na yelo sa halo-halo." "Kalerki ka naman maglihi." Reklamo ni Chad dito. Gayunpaman, pagka-uwi ni Chad, tumambay siya sa living room para mag-search ng bansa kung saan may winter na. Wala siyang pakialam sa gastos. May ipon naman siya. Gusto niya lang talaga mapasaya ang mag-ina niya. "Magbabakasyon ka?" tanong ng momshi ni Chad nang makitang nag-book siya ng flight. "Parang gano'n na nga, pero may gagawin lang, momshi." Sagot ni Chad sa ina. Hindi pa nga pala nasasabi ni Chad na nakabuntis siya ng babae. Kilala niya ang momshi niya. Kapag sinabi niya, siguradong magtatatalo nito sa tuwa. Napangiti si Chad. "Magkakaroon ka na ng apo, momshi." Kumunot ang noo ng nanay niya. "Nakabuntis ka ng babae?" Napairap si Chad. "Ay hindi, momshi. Alam nga naman pong lalaki, di ba? Parang alaswat ang tsaka naman. Wala naman matres sa mga lalaki." Sinabunutan siya ng momshi niya. "Pilosopo ka pero hindi nga. Magkakaroon na ako ng apo?" Excited na tumango si Chad. Kung pwede lang i-announce sa lahat na magkakaroon na siya ng anak na gawa niya na. Hindi pa lumalabas ang baby nila ni Ace, sobrang proud na siya agad. "Nasa na? Kailangan mo ipakilala sa akin ng babae. Magkwento ka, bakla ka, anak? Paano nangyari na nagkaroon ka ng anak? Huwag mong sabihing lalaki ka na ulit." Sunod-sunod na tanong ng momshi niya. Huminga ng malalim si Chad at napangiti. "Saka ko na lang ipapakilala sa inyo kapag okay na. Hindi siya basta-bastang babae. Hindi ko rin alam kung paanong may nangyari sa amin, momshi. Basta pareho kaming lasing tapos yun, nagbumbum na kami. May nabuo, kaya may apo ka na." Bakit iba ang ngiti mo, anak? Mukhang hindi lang yung baby ang nagpapasaya sa iyo, ah." Saad naman ng kanyang ina. Hinawakan ni Chad ang kanyang dibdib. "Alam mo ba yung feeling na kapag nasa malapit ang isang tao, ang lakas ng tibok ng puso mo, mamshi? Masaya kapag napapasaya mo siya.
Malungkot kapag di mo na ibibigay ang gusto niya. In love ka ba, anak? Nakangiting tanong ng nanay niya. Ngumuso si Chad at sumandal sa balikat ng kanyang ina. Posible ba yun, Momshi? Babae siya, bakla ako. Hindi ko alam kung gender crisis ko ba i-touch in general o si Ace lang talaga ang kayang guluhin ng ganito ang sistema ko. Sobrang nalilito na ako. Pero sa kanya ko lang naramdaman to. Hinawakan ng Momshi niya ang kamay niya. Ikaw na rin ang nagsabi, love knows no gender, Chad. Maaaring alam mo sa sarili mong bakla ka. Pero kung sa kanya mo naramdaman yan, bakit mo pipigilan? Nagmamahal ka lang naman. Kinabukasan, pumunta si Chad kasama ang mga kaibigan niya sa penthouse ni Ace. Gusto niyang ipakilala si Ace sa mga ito. Isa pa para humingi na rin ng tawad dahil hindi man direkta, may kasalanan ng mga kaibigan niya sa babae. Diyan muna kayo sa sasakyan ha, magpapaalam lang ako kay Buntis. Baka magalit yun kapag nagpapasok na lang ako basta-basta ng mga kaibigan sa bahay niya. Pag-imporma ni Chad sa mga kaibigan niya. Humalukip-kip si Jeff. Oo na, sanay naman kami binabali, wala mo lang, Chad. Tumawa si Chad at pabirong sinabunutan ng kaibigan niya. Tigilan mo ko, sige na, iwanan ko muna kayong tatlong bibi dyan. Ilang sandali pa, pumasok na si Chad sa loob ng penthouse. Kumunot ang noo niya nang makitang aligaga ang mga tauhan ni Ace. Pagpasok niya, nakita niya agad ang babaeng nakasuot ng all-black na outfit at nag-aayos ng baril sa katawan nito. Saan ka pupunta? Tanong ni Chad kay Ace. Tumingin lang sa kanya si Ace at hindi siya sinagot. Nagpatuloy ang babae sa pag-aayos ng mga baril. Tumingin si Chad kay Gregor. Gregor, anong meron? Pigilan mo siya! Napayuko si Gregor at bahagyang umiling. Hindi namin pwedeng suwayin ang utos ni Lady Ace. May away ka? Anesh, hindi pwedeng umalis. Hindi ka pwedeng pumasok sa kahit anong gulo, buntis ka. Natatarantang sabi ni Chad. Kaya ko ang sarili ko. Mabuti pa umuwi ka na, Chad. Malamig ang tono ni Ace sa kanya. Hinawakan ni Chad ang braso nito. Sa tingin mo kaya ko umalis? Ilalagay mo sa kapahamakan ng sarili mo at ang anak natin. Marahas na tinanggal ni Ace ang kamay ni Chad. Wala kang pakialam sa gusto kong gawin. Umalis ka na. Hindi kita kailangan. Parang may kumurot sa puso ni Chad. Hindi naman siya dapat nasasaktan sa sinabi ni Ace. Pero hindi niya mapigilan. Parang pinaramdam sa kanya nitong wala naman siyang kwenta sa buhay nito. Ang sakit mong magsalita. Nanginginig ang boses ni Chad. Umiiwas ng tingin si Ace. Hayaan mo na lang ako sa ginagawa ko. Ganito na ako bago ka pa dumating. Hindi ko kayang takasan ang mundong to. Kapag pinabayaan ko, ang mundong to naman, ang aagaw sa buhay ko. Sana maintindihan mo yun, Chad. Nangilid ang luha ni Chad. Wala na siyang maintindihan. Ang gusto niya na lang ay maging ligtas si Ace at ang anak niya. Yun lang at wala nang iba pa. Wala siyang pakialam kahit ano pang uri ng mundo ni Ace. Ilang sandali pa, umalis na rin si Ace kasama ang mga tauhan nito. Nahirapan si Chad pigilan ng babae, pero hindi siya papayag na walang gawin. Nagmamadali siyang lumabas at sumakay ng sasakyan. Oh, bakit bumalik ka? Anong hanash? Tanong ni Rael sa kanya. Sumang-ayon naman si Garrett. Oo nga, ang daming lumalabas sa penthouse ng baby momshi mo ah. Anong nangyayari? Sundan niyo ang sasakyan nila. Bilis! Hindi dapat makaliyo sa atin si Ace. Baka mapahamak ang mag-ina ko. Alicia, kiss! Bilisan niyo na! Natatarantang sabi ni Chad. Ginawa naman agad ni Jeff ang gusto niyang mangyari. Nagmaneho ito at sinundan nila ang sasakyan ni Ace. Ilang sandali pa at nakarating sila sa isang abandonadong building. Nagpark lang sila sa madilim na bahagi para hindi agad sila mapansin. Mars, anong kalokohan ni Tetch? Ba't ang dami nilang baril? Natatakot na tanong ni Garrett. Umiling si Chad. Hindi ko rin alam. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi ligtas sa mag-ina ko. Para tayong pumunta sa hideout ng mga sindikato? Komento ni Rael. Hindi nakapagsalita si Chad. May bahagi sa kanyang sumang-ayon kay Rael
na baka nga sa hideout sila ng mga sindikato pumunta. Natatakot siya at para sa mga kaibigan niya, natatakot din siya doon. Gayunpaman, mas ang ikinakatakot niya ay ang kaligtasan ng kanyang mag-ina. Oh, saan ka pupunta? Bakit bababa ka? Kita mong harmful ang mga yun. Saad ni Garrett. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Chad. Anong gagawin ko? Nakita kong pumasok ang mag-ina ko. Hindi ko kayang walang gawin, mga Mars. Kapag pumasok ka dyan, mapapahama ka. Hindi mo kaya mag-isa. Sasama kami. Buong tapang na sabi ni Rael. Umiling agad si Jeff. Ay, ako hindi sasama. Bala kayo dyan. Natatakot ako. Pinandilatan ito ng mga mata ni Rael. Sasama ka. Hindi kompleto ang powers ng 3 bibe kapag hindi ka kasama. Kaya tara na. Pambawi na rin ito sa kasalanan natin kay Mars, Chad. Napangiti si Chad. Nagagalak ang puso niya. Napatunayan niyang sa hirap at ginhawa man, mananatili pa rin sa tabi niya ang mga kaibigan. Ilang sandali pa, pumunta na nga sila sa kuta ng mga sindikato. Para pa sila mga tangang tago ng tago. Dahil baka may makakita sa kanila. Hoy, tsaka ka? Alam ko may mga gwapo pero yumuko ka. Hindi ito ang time na ipangalandakan mo ang pagiging Gandara Park mo. Bulong na sabi ni Rael kay Jeff. Napanguso si Jeff. Sorry na, parang ang sasarap kasi eh. Napairap naman si Garrett. Masarap nga, babarilin ka naman. Wala rin, di ka nakatikim, patay ka rin. Bumuntong hininga si Chad sa mahinang pag-aaway ng mga kaibigan niya. Hindi niya tuloy alam kung makakatulong ba ang mga ito sa kanya para iligtas si Ace. Nang tumili ang kaibigan niya, tinakpan agad ni Chad ang bibig ni Jeff dahil muntik na itong marinig na ibang tao. Sino ba naman ang hindi mapapasigaw kapag natapakan ng kamay? Mabuti na lang, hindi naramdaman ng lalaki ang kamay ni Jeff. Umalis na rin ito kalaunan. Naluluhang sinapo ni Jeff ang kamay. Kalerky, ang sakit. Syunga mo naman kasi. Bakit pa ba nilabas yung kamay mo? Muntik na tayong makita. Mariing sabi ni Rael kay Jeff. Ilang sandali pa, nakarinig ng pag-uusap si Chad. Nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang boses ni Ace. Kahit mahirap, dumungaw siya ng konti para makita ang babae. May kausap si Ace na nakakatakot na lalaki. Mukha namang kalmado ang lahat. Pero nawindang na lang si Chad nang magbarilan na ang mga tauhan ni Ace at ang mga tauhan ng lalaking kausap nito. Ay, shootang inames! Ayoko pa mamatay! Sigaw ni Jeff habang tinatakpan ng mga tenga. Tumayo agad si Chad pero mabilis siyang hinilan ng mga kaibigan. Kailangan ako ni Ace ngayon. Baka mapahamak siya. Syunga ka ba, Chad? Nagbabarilan ng lahat. Niwala kang dala kahit anong weapon. Baka mabaril ka. Natatarantang sabi ni Garrett. Panay ang irit ng 3 bibi niyang kaibigan. Samantalang si Chad, hindi na mapakali. Isang silip niya pa, mahihimatay na yata siya sa sobrang pag-aalala. Nakita niyang nakikipagsuntukan si Ace sa kalaban nito. Ilang sandali pa, may bumagsak na lalaki sa harap nila. Alam ni Chad na hindi yung tauhan ni Ace. Babarilin sana sila pero mabilis sa mga kaibigan niya na inagawagan ng baril ng lalaki at pinagtulungan ng mga ito. Pinigilan na ni Chad ang mga kaibigan niya. Okay na, tama na, duguan na, wala nang malay oh. Sayang, mukhang masarap pa naman. Sabi bigla ni Jeff. Napairap si Garrett. Ano ba yan, Jeff? Kanina ka pa ha? Hindi tayo pumunta dito para mag-boy hunting. Mamamatay na tayo rito, kalandian pa rin ang iniisip mo. Chad? Gulat na tanong ni Gregor na makita siya. Anong ginagawa mo rito? Tumayo agad si Chad. Please, si Ace po. Ilayo mo na siya rito, baka mabaril siya. Napatili bigla si Chad nang may muntik nang bumaril sa kanya. Mabuti na lang, mabilis si Gregor at nabaril ang taong gustong manakit sa kanya. Kumuha ng baril si Gregor sa mga tauhang bumagsak na. Ibinigay nito kay Chad ang baril. Poprotektahan ko si Lady Ace, pero protektahan mo rin ang sarili mo. Protektahan mo ang mga kaibigan mo. Kapag may nagtangka, barilin mo agad. Utos sa kanya ni Gregor. Nanlaki ang mga mata ni Chad. Hindi siya marunong gumamit ng baril.
Nanginginig na hinawakan niya yun. Nang iwan siya ni Gregor, mas lalo pa siyang nanginig sa takot. Mga Bex, anong gagawin ko? Hindi ako marunong humawak ng baril. Natatarantang sabi ni Chad. Pagtingin ni Chad sa mga kaibigan niya, may kanya-kanyang hawak na baril na ang mga ito. Nag-pose pa ang mga ito na parang mga Ninja Turtles, kaya laglag ang panga niya. Matalim ang tingin ni Rael. Humanda na sa kaguluhan at doblehin para iligtas ang mundo sa pagkawasak. Sumandal naman si Garrett sa likod ni Rael para pagkaisahin ang bawat mamamayan para pairalin ang pag-ibig at katotohanan para magtagumpay sa abot ng mga bituin. Malalim ang boses ni Rael nang biglang magsalita ito. Tumaas ang isang kilay ni Garrett. Nagduet pa ang dalawa. Team Rocket! Simbilis kami ng liwanag kapag lumipad. Sumuko na kayo o humarap sa inyong katapusan. Ngumisi si Jeff at pumunta sa harap ng dalawa. Tama na yan. Bumagsak ang mga balikat ni Chad. Puro kayo kalokohan? Tara na! Anong tingin niyo sa mga tao rito? Pokemon? Ilang sandali pa, kahit nagtatago, nakipagbarilan na nga sila kapag may magtatangka sa buhay nila. Samantala, gusto namang makalapit ni Chad kay Ace. Hindi siya makahinga ng maayos habang pinapanood si Ace na makipagbasag ulo sa mga kalaban nito. Nataranta agad si Chad nang makitang may nagtutok ng baril kay Ace. Tumakbo agad siya palapit sa babae. Ang nasa isip niya lang ay iligtas ito. Ace! Sigaw ni Chad at tumakbo palapit sa babae. Napatingin ito sa kanya. Chad! Bago pa tumama kay Ace ang bala, humarang na si Chad. Naramdaman niya agad ang init na tumama sa may bandang tiyan niya. Ilang sandali pa, bumagsak siya sa sahig. Mas lumala ang putukan at nakarinig siya ng sigawan. Pero wala na siyang wisyo sa lahat ng nangyayari sa paligid. Chad, please wag kang sumuko. Paulit-ulit na sabi ni Ace sa kanya. Kahit nang hihina, hinaplos ni Chad ang pisngi ni Ace. Hindi niya alam kung namamalikmata lang siya, pero may tumulong luha sa mukha nito. Habol na ni Chad ang paghinga. Ang anak natin, huwag mong hahayaang mapahamak, please Ace. Muling nagsalita si Ace, pero wala siyang narinig. Ilang sandali pa, tuluyan ang nagdilim ang lahat para kay Chad. Nagising si Chad na masakit ang katawan. Pagmulat pa lang ng mga mata niya, puting kisame na agad ang bumungad sa kanya. Paglingon niya sa gilid niya, nakita niya agad si Ace, nakasubsob sa kama habang hawak ang kamay niya. Kahit masakit ang katawan, hindi napigilan ni Chad ang mapangiti. Mabuti naman at ligtas si Ace. Hindi niya alam ang gagawin kapag nalamang may nangyaring masama sa babae. Marahang hinaplos ni Chad ang buhok ni Ace. Ilang sandali pa ay nagising na rin ito. Bakas ang gulat sa mukha ng babae. Napatayo agad si Ace. Gising ka na? Kamusta ang pakiramdam mo? Sandali lang ha. Tatawag ako ng doktor. Aalis na sana ito pero hinila niya ito sa kamay. Okay lang ako. Kumusta ang baby natin? Huminga ng malalim si Ace. Huwag kang mag-alala. Okay ang anak natin. Magpahinga ka na. Kailangan mong bawiin ang lakas mo. Tatawag lang ako ng doktor. Binitiwan ni Chad si Ace at hinayaang umalis. Panatag na siyang walang nangyaring masama sa mag-ina niya. Ilang sandali pa, dumating na rin ang doktor para tingnan siya. Nalaman ni Chad na 5 araw pala siya nakatulog dahil nag-undergo siya sa operasyon. Mabuti na lamang at walang natamaang organ sa kanya. Nanatili pa si Chad ng 1 linggo sa ospital. Bumisita na ang mama niya at ang mga kaibigan. Gusto ni Chad na inaalagaan siya ng momshi niya. Pero mas gusto niyang inaalagaan siya ni Ace. Simula na magising siya, hindi na ito umalis sa tabi niya. Anak, uuwi na muna ako ha. Kukuha lang ako ng mga damit mo. Bukas na ako babalik. Paalam ng momshi niya. Tumango si Chad. Ingat ka. Kumain ka sa tamang oras ha. Tumawa ang momshi niya at tumingin kay Ace. Aalis na ako. Iha, ikaw muna ang bahala sa anak ko.
Sige po, ma'am. Mahinang sabi ni Ace. Napailing ang nanay ni Chad. Ano ka ba? Ma'am, siya na rin ang itawag mo sa akin, Ace. Tumango na lang si Ace at nagpatuloy sa pagbabalat ng orange. Ilang sandali pa umalis na rin ang nanay niya. Pinagmasdan na lang ni Chad si Ace habang abala ito. Ang Gandara Park mo naman? Sabi ni Chad. Kumunot ang noo ni Ace. Gandara Park? Ngumiti si Chad. Maganda. Ang ganda mo, Ace. Tumikhim ito. Sinasabi mo dyan, nabaril ka lang, naging ganyan ka na. Ano type mo na ako? Hindi ka na bakla? Tumawa naman si Chad. Bakla pa rin. Napailing na lamang si Ace. Mas lalong natuwa si Chad sa reaksyon ng babae. Hindi niya alam kung bakit para siyang namaligno. Sa bawat kilos ni Ace, natutuwa siya. Ito na ang orange mo, bakla. Inabot ni Ace ang orange sa kanya. Kinikilig naman ako sa pag-aalaga mo. Kapag gumaling na ako, babalik na ako sa pag-aalaga sa iyo, buntis. Kumunot lang ang noo ni Ace. Tumahimik ito at pinagmasdan siyang kumain. Ilang sandali pa, hindi na rin ito napigilang magsalita. Bakit mo ginawa yon? Seryosong tanong sa kanya ng babae. Tumaas naman ang kilay ni Chad. Ang alin? Kinagat ni Ace ang pang-ibabang labi. Bakit mo sinalo ang balang dapat para sa akin? Napahama ka pa. Ginawa ko yon dahil ayaw ko mapahamak ang anak natin. Huminga ng malalim si Ace. Sana hindi mo nalang ginawa. Kung mapupunta ka sa ganong sitwasyon, uulitin ko pa rin ang ginawa ko. Hindi ko hahayaang mapahamak ka. Hindi ko kakayanin, Ace. Seryosong sabi ni Chad sa babae. Bakas ang pagtataka sa mukha ng babae. Ako? Bakit ako? Nag-aalala ka sa akin? Tumango si Chad. Hindi ko alam kung bakit ko nararamdaman to. Pero hindi lang Ma'am Shi ng Junakis natin ang turing ko sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Ang lakas ng tibok ng puso ni Chad. Hindi niya alam kung anong mangyayari kapag sinabi niya ang nararamdaman niya para kay Ace. Mahal kita, Ace. Mahal kita. Puno ng pagsusumamong sabi ni Chad. Umawang ang bibig ng babae. Seryoso ka ba? Hindi ba bakla ka? Inabot ni Chad ang kamay ni Ace. Seryoso ako. At oo, bakla ako. Pero siya nga ang puso kong itech. Ayaw na magpaawat sa pagmamahal sa'yo. Natahimik si Ace. Nagtitigan lang sila pareho. Gusto ni Chad na maramdaman itong totoo lahat ng sinasabi niya. Umiwas ng tingin si Ace. Baka naman hindi naman pagmamahal yung nararamdaman mo. Baka ano, yung alam mo na. Nagkanda utal-utal pa ito dahil hindi masabi kung ano ang nasa isip. Sinamaan ni Chad ng tingin ng babae. Ang bastos mo naman? Pasalamat ka at mahal kita. Hindi sana magmana sa iyo ang anak natin. Napailing si Ace. Nakakabaliw naman itong mga sinasabi mo sa akin yun, Ricardo. Bakla ka at sasabihin mong mahal mo ko. Kung sinasabi mo lang to, para mabigyan ng isang buong pamilya ang anak natin, hindi na kailangan. Ginulo ni Chad ang buhok niya. Hindi ko inisip yan, Ace. Maniwala ka. Mahal talaga kita. Sige, kahit hindi ko gawin. Liligawan pa rin kita. Para lang patunayan kung mahal kita. Umiwas ng tingin si Ace. Alam mo naman kung sino ako, di ba? Mafia lady ako. Magugulo lang ang buhay mo. Marahang hinaplos ni Chad ang kamay ni Ace. Wala akong pakialam. Kahit gaano pa kagulo ang buhay mo. Wala na sa plano kong kunin ang anak natin. At ako lang ang magpalaki. Gusto kong kasama ka, Ace. Mahal ko kayo pareho. Sabay tayo mangarap para sa kanya. Gusto kong bumuo tayo ng isang pamilya. Bigla na lang tumulo ang luha ni Ace sa kanyang pisngi. Talaga? Bibigyan mo ko ng pamilya? Ngumiti si Chad at pinunasan ang pisngi nito.
Oo naman, mahal kita. Kaya ibibigay ko yun sa'yo. Pabirong sinuntok ni Ace ang balikat niya. Naiinis ako sa'yo, bakla. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Bakit mo ba ako pinapahulog ng ganito sa'yo? Hindi ko alam kung paano magmahal pero fuck. Simula nang dumating ka sa buhay ko, daig ko pang nag-drugs. Ang high ko kapag kasama kita. Masaya ako kapag nandyan ka. Niyakap ni Chad si Ace. Akala niya, mahihirapan pa siyang paamuhin na matigas na puso ni Ace. Yun naman pala, natibag na niya nang hindi niya namamalayan ang mataas na pader na nilagay nito sa sarili. Mahal kita, Chad. Malambing na sabi ni Ace. Hindi na napigilan ni Chad na halikan nito. Gumanti naman agad ng halik ang babae. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Ayaw niya nang matapos pa yon. Ilang sandali pa, hinila niya palapit si Ace para kumandong sa kanya. Kumalas naman agad si Ace nang halik sa kanya at tiningnan ang kanyang sugat. Baka bumukha ang sugat mo. Nag-aalalang sabi ni Ace sa kanya. Wala akong pakialam. Mamamatay ako kapag hindi pa kita nahalikan ulit. Mapusok na hinalikan ulit ni Chad si Ace. Napakapit sa kanya ang babae. Napangisi si Chad nang sabunutan siya nito at parang nauubusan ng lakas sa bawat halik niya. Itataas niya sana ang damit ni Ace nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Mars, kamusta ang sugat mo? Okay na? Oh my God! Bold! Napatili si Jeff na may dalang isang basket ng prutas. Gulat na gulat sila nang makitang ginagawa ng dalawa. Paglingon ni Chad sa mga kaibigan, halos patay niya ng tingin ng mga ito. Inistorbo lang naman sila nito sa paglalambingan nila ni Ace. Kalerki ka? Ba't may nakapatong na babae sa'yo? Laglag ang pangang tanong ni Jeff. Aalis na sana si Ace sa kandungan niya, pero mabilis niyang pinigilan. Huwag kang aalis, dito ka lang. Di pa tayo tapos, nanggigigil pa ako sa'yo. Nakakahiya sa mga kaibigan mo. Sige na, pakawalan mo muna ako. Kapag gumaling ka, nababawi ako sa'yo, Ricardo. Tatapatan ko ang gigil mo. Bulong ni Ace at marahang kinagat ang tenga niya. Bumuntong hininga si Chad at pinakawalan si Ace. Humalokip-kip siya sa mga kaibigan na istorbo sa buhay niya. Hoy, anong hanas yun? Ba't ka nakikipaglaplapan sa babae? Tanong ni Rael sa kanya. Tumaas ang isang kilay ni Chad. Bakit masama? Momshi naman siya ng anak ko at papakasalan ko siya. Halos mahimatay ang tatlong bibing kaibigan ni Chad sa sinabi niya. Natawa naman si Ace kaya napatingin siya rito. Papakasalan mo ako? Nakangiting tanong ni Ace sa kanya. Napangiti na rin si Chad. Super ready na. Katulad nga ng gustong mangyari ni Chad, kinasal na nga sila pagkatapos niyang lumabas ng ospital. Nakita pa niyang umiiyak ang mga kaibigan niya na para bang namatayan. Huwag na kayo umiyak dyan, ba't pa kayo umiiyak? Hindi ba kayo masaya na kinasal na ako? Tanong ni Chad sa mga kaibigan. Mas lalong umiyak si Jeff. Siyempre, nagbalik loob ka na. Baka ayaw mo na kaming maging friends. Tumawa si Chad. Ano ba kayo? Ako pa rin to. May pusong babae pa rin ako. Nagmamahal lang naman ako kay Ace. Pero hindi ibig sabihin magbabago na ako. Isa pa, magbalik loob man ako o hindi, mananatili ko pa rin kayo mga kaibigan. Nagyakapan silang apat. Hindi kaya ni Chad iwan ang mga kaibigan niya. Marami na silang pinagdaanan at kahit anong mangyari, hindi niya tatalikuran ng mga ito. Lumipas ang mga araw, mga linggo at mga buwan, malapit ng mga anak si Ace. Tarantang-taranta si Chad pero kalmado lang si Ace na nagawa pang biruin siya. Chad, kalma. Ako ang manganganak, hindi ikaw. Natatawang sabi ni Ace kahit bakas ng sakit sa muka. Paano ako kakalma? Life and death situation pa rin to, no? Nag-aalala ako. Hysterical na sabi ni Chad. Hinaplos ni Ace ang muka ni Chad. Huwag ka mag-alala, magiging safe kami ng anak natin. Inalagaan mo kami mabuti, kaya alam kong hindi ako gaanong mahihirapan. Huminga ng malalim si Chad at niyakap ang asawa.
Ilang sandali pa, dinala na sa delivery room ang asawa niya. Kabadong-kabado siya. Mabuti na lang, nandoon ang momshi niya at mga kaibigan para pakalmahin siya. Inabot ni Jeff ang bottled water sa kanya. O, itetch ang water, uminom ka para kumalma ka, namumutla ka na. Tinapik ni Rael ang kamay ni Chad. Huwag kang masyadong mag-alala, fighter yung asawa mo, kaya niya yun. Ilang sandali pa, lumabas na ang doktor ni Ace. Congratulations, mister, it's a healthy baby girl. Nakahinga ng maluwag si Chad. Thank you, Lord. Thank you, Doc. Excited na ako sa inaanak namin. Ano nga ipapangalan niyo sa kanya? Tanong naman ni Garrett. Ngumiti si Chad. Napagkasunduan namin ni Ace na Lace Charity ang ipangalan namin. Ang ganda naman ng pangalan na anak niyo. Sana lumaki siyang Kikay. Kinikilig na sabi ni Jeff. Ang hiling na yun ni Jeff, parang naging reverse wish sa anak ni Chad. Nag-text si Jeff, kasama pala nila si Chacha. Tanong ni Chad kay Ace. Ngumiti naman ang babae. Oo, i-treat daw nila. Alam nilang anniversary natin, kaya sila daw muna ang bahala sa anak natin. Kinamot ni Chad ang sintido. Hindi nga nakulitan na windang lang. Dinala nila sa toy store. Expected nilang dolls ang pipiliin. Mga guns daw at toys ang pinili. Magtatampo na ba ako? Mas mana ang anak natin sa'yo. Tumawa si Ace at naglalambing na yumakap sa bewang niya. Sorry na, love. Love ka naman namin ni Chacha. Napangiti si Chad. Ang dali niya talagang mapangiti basta tungkol sa mag-ina niya. Kapag nasa Palawan na tayo, babawi ako sa'yo. Solo mo na ako. Pang-aakit sa kanya ni Ace. Nanggigigil na gumanti ng yakap si Chad. Pasaway ka? Huwag mo nga akong akitin kapag nasa public place tayo. Alam mo namang hirap na hirap ako magpigil pagdating sa'yo eh. Tumawa lang si Ace. May gusto akong sabihin sa'yo. Ano na naman? Naiiritang tanong ni Chad. Hinawakan ni Ace ang kamay niya at dinala ito sa tiyan niya. Buntis ulit ako, bakla. Hindi agad nakapagsalita si Chad. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Parang sa sobrang saya niya, wala na talagang mapaglagyan lahat ng yun. Bakla si Chad at matagal niyang tinanggap na maaaring walang happy ending para sa kanya. Gayunpaman, dumating sa buhay niya si Ace. Binigyan ito ng kulay at pag-asa ang buhay niya. Hinaplos ni Chad ang wedding ring na suot ni Ace. Magpakasal nga ulit tayo? Tumawa si Ace. Ano? Yumakap ulit si Chad sa asawa. Mas lalo lang akong na-in-love sa'yo. Aniya, at saka hinalikan nito sa labi. The end. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Rendell Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!